Si Glyza ay kilala bilang isang masipag, simple at magandang dalaga. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya para mapaaral ang kanyang mga kapatid, kaya napilitan siyang magtrabaho bilang katulong sa mansyon ng mag-asawang Nick at Amanda. Ngunit hindi niya inaasahan na sa kanyang 3 taon na pagtatrabaho roon ay biglang naglaho ng mahuli niya ang kanyang babaeng amo na nakikiapid sa di kilalang lalaki sa mismong mansyon nito habang wala ang kanyang asawa. Something's wrong, Amanda. Pansin kong pagbagsak ng Chell sa report ng finance sa hardware. Hindi kaya may magnanakaw sa hardware? Pero sabi sa akin ni Darius, dahil yun sa kompetensya na bagong tayo katabi ng plaza natin, kaya medyo bumagsak. Baka nga ganun nga, mahal. At saka tama nga naman si Darius. Kaya wag mo muna tayong basta-bastang magbibintang at magsuspetsa. Hayaan mo, babawi rin yung hardware store natin. Wika ni Amanda sa kanyang asawang si Nick habang minamasahe ito sa kanilang kwarto. Samantala, kumatok naman muna si Glyza ng pinto bago pumasok sa kwarto ng mag-asawa. Sir, dala ko na po ang pinapatimpla mong kape. Isan ko po ito ilalagay? Ilagay mo lang dyan sa mesa, Glyza. Sagot ni Nick sa katulong. Kagad siyang tumayo, napaayos naman ng upo si Amanda at palihim na napairap sa asawa. Pupunta ba rito si Darius ulit bukas? Tanong ni Amanda. Palihim naman na napalingon si Glyza sa asawa ni Nick. Hindi nakatakas sa paningin ng katulong ang matamis ng ngiti sa labi ng kanyang among babae nang binanggit ito ang pangalan ng pinagkakatiwalaang empleyado ni Nick na isang construction worker. Yeah. I invited him to join us in our lunch. Naawa rin kasi ako ron eh. Siya lang bumubuhay sa 5 kapatid niya dahil maagang nawalang mga magulang niya. Kawawa naman siya, mahal. Pwede bang dito mo na lang siya palaging pakainin para makatulong tayo ng konti sa kanya? Wala rin naman yung kasi sa'yo yun, di ba? Malambing ang boses ng wika ni Amanda. Napataas naman ang kilay ni Glyza sa kanyang narinig. Lingid sa kaalaman ng babae, nagdududa ng kanilang katulong sa katiwala ng babaeng amo. Of course, we'll help him. Para hindi hassle. Pwede rin isasabay ko siya sa baon na dala-dala ko lagi. Siya nga pala, ang sarap ng luto mo kagabi. Naparaming kain naming dalaw ni Darius dun ah. Nagkatingin si Amanda at Glyza. Ang totoo niyan, ang katulong talaga ang nagluto. Ngunit nang tinanong ang babae kagabi, nagsinungaling siya at sinabing siya talagang nagluto nun. Oo naman, sinarapan ko talaga yun para sa inyo. Akala ko nga si Glyza ang nagluto nun eh. Naalala ko, ikaw palang palagi nagluluto sa bahay dahil hindi ka sanay na walang ginagawa. Alam mo naman ako, mahal, diba? Gusto ko yung palaging ako may ginagawa kahit dito lang ako sa bahay. Kaya maswerte ako sa'yo dahil pinakasalan at naging asawa kita. Nagkaroon ako ng asawang napaka-faithful at loyal na katulad mo. Hindi sinasadyang mabilao ka ng sariling laway si Glyza sa kanyang narinig. Sinubukan niyang pigilin ang pagtawa habang pinapakinggan ang usapan ng mag-asawa. Glyza, are you okay? Napahawak na lamang ng lalamunan ng katulong. Wala sa sariling kinuha niyang kape na para sana sa kanyang amo at biglang ininom yun. Sorry sir, ipagtitimpla ko na lang po kayo ng bago. No, it's okay. Ayos ka na ba? Okay lang po ako sir. Natutuwa lang po ako. Ang sweet niyo po kasi ni ma'am. Oo naman. Ano ba kasi Glyza? Matagal na kaming sweet itong asawa ko. Ngayon mo lang napansin? Masyado po kasi naabala sa ibang bagay yung atensyon ko. Kaya hindi ko masyadong napansin ang kaswitan yung dalawa. Nahalos lang kami na nga ako rito sa gilid habang nakikinig sa inyong dalawa. Naku, ano bang ibang bagay ang pinagtutunan mo ng pansin para hindi mo kami mapansin ni sir mo? Gusto mo ba talagang sabihin ko yan, ma'am? Ngising asong panghahamon pa ni Glyza. Nawala ang ngiti sa labi ni Amanda sa narinig. Napalunok siya at palihim na tinignan ng masama ang katulong na para bang pinagbabantaan ito na huwag ituloy ang kung ano mang binagbalak niyang sabihin. Yes, Glyza. What is it? Ano yung pinagkakabalahan mo? Yun ba, sir? Napansin ko kasi na may mga dagang naghahabol dito sa loob ng bahay. Marami ring dagang nagtatago ron sa basement ninyo. Parang nagtatago para hindi sila mahuli. Kahit ako nga, nahihirapang mahuli-huli sila eh. Daga? Baka naman, nagpapahiwatig na yan na linisin mo ang basement ng mabuti, Glyza. Naku, ma'am. Kung alam mo lang na halos araw-araw akong naglilinis dun sa basement, dahil halos araw-araw rin kasing bumibisita yung daga roon eh.
Sa sobrang gulo ron, iisipin kong ahas lang tumitira ron. Talaga? Mahal, magpatawag ka tayo ng tao para ipalinis yung basement natin. Baka may ahas talaga at daga na tumitira doon. Naku, oo nga po Sir Nick. Pero kapag may pumapasok naman doon, malinis naman. Pero kapag lalabas ang mga ahas, makalit na. Glyza, anong ibig mong sabihin? Sorry, nalilito ako masyado sa mga kwento mo eh. But no worries, magpapatawag ako ng tauhan para ipalinis yun doon. Mabuti pa nga sir, baka tirhan nyo ng ahas eh. Oo nga mahal. Pilit na singit ni Amanda para hindi mapaghalataan ang kabang bumabalot sa kanyang buong katawan habang tinitingnan ng nakangising si Glyza na para bang natutuwang makita ang reaksyon ng kanyang among babae. Halos matawang katulong nang papansin ang pamumutla ng pisngi ni Amanda sa kaba. Sino kaya ang pwedeng mapag-utusan natin? You can call Darius. Alam mo naman yon. One call away lang yon. Kailangan din ng pera nun eh. Oo nga no, pwede rin naman. Makakatulong pa yun sa kanya. Hindi po ba mapapagod din si Sir Darius kapag nangyari yon? Imbis na ipagpahinga niya sa bahay nila dahil pagod sa trabaho, ay ililinis na pa rito. Nakakatulong nga po sa pinansyal, oo. Pero sa katawan, baka bumagsak po ang katawan niya kung gano'n. Komento ni Glyza. Nagsalubong ang kilay ni Amanda sa inis. Lalo na nang mapansin ang patango-tango ng kanyang asawa. Tama nga naman. I'm sorry Amanda. Hahanap na lang tayo ng ibang tauhan. Mas mahalagang kalusugan ni Darius. Siya pa naman ang pinakamasipag na empleyado ko. Kung kailangan niya rin naman ng pera, hindi ako manghihinayang na pahiramin siya. Ganun ba? Oo naman. Mas mahalaga nga ang kalusugan niya, mahal. Ang sweet niyo po talagang mag-asawa. Napaka-understanding niyo po sa isa't isa. Tanging si Amanda lamang nakakahimig ng sarkastiko sa boses ni Glyza. Samantala, napayakap naman si Nick sa kanyang asawa. Pilit ng ngiti ang giniyawad ni Amanda sa katulong at palihim ang mga matang nakatitig kay Glyza na may pagbabantat inis. Of course, Amanda and I have a healthy marriage. Hindi ako magsasawang sabihin sa lahat na napakaswerte ko dahil naging asawa ko siya. Oo nga naman sir. Sino po bang hindi swerte kung nakatagpo po kayo ng faithful at loyal na asawa? Kung para kay Nick ay compliment yun. Para naman kay Amanda ay insulto lahat ang lumabas sa bibig ng kanilang katulong dahil alam niya mismo na may alam si Glyza sa lihim na relasyon na meron silang dalawa ni Darius. Di nagtagal, nagpaalam na rin si Glyza sa mag-asawa para bigyan ng privacy ang dalawa. Kinaumagahan, maagang nagising ang dalaga para maglinis. Nadatnan niya naman si Nick na nagkakape sa kusina habang hawak-hawak ang newspaper nito. Napaaga yatang gising niyo, sir. Glyza, ikaw pala. Hindi ko rin sinasadyang gumising ng maaga nga. Natatawang sagot ni Nick. Oo nga, sir. Palagi ka ba namang late magising? Ilang beses ba kitang pinagsabihin na Nick na lang tawag mo sa akin? 3 taon ka na rito nagtatrabaho, Glyza. Don't be too much respectful to me. Bakit, sir? Gusto mo ba yung binabastos po kayo? I'm not joking, Glyza. Just call me Nick, please. Sige po, try ko. Good. May mga kailangan ba rito sa bahay? Bala ko mag-shopping ngayon eh. Shopping? Mahal, bilhan mo akong makeup set. Pasabay na rin ako ng heels ha. Alam mo naman yung size ng paa ko, kaya ikaw nang bahala. Singit ng bagong gising na si Amanda. Ayaw mong sumama sa akin? Magluluto pa ako rito, remember? Dito kakain si Darius? Oo nga pala. Pero pwede namang si Glyza magluto ngayon, di ba? Walang kaso po sa akin yun. No, it's okay. Ako na. Si Glyza na lang dalhin mo sa pag-shopping. Baka may kailangan sa bahay na kailangang bilhin. Mas mabuti pang siyang dalhin mo. Ganun ba? Pwede rin naman. Walang problema sa akin yun. Hindi alam ni Glyza ang kanyang sasabihin. Ngunit natahimik na lamang siya at nagpatialam din lamang sa dalo ng usapan ng mag-asawa. Hanggang sa nahanap ang dalagang sariling nakaupo sa loob ng sasakyan ni Nick. May gusto ka rin bang bilhin? Po? Wala naman po. Are you sure? Bibilhan kita. Kailangan mo rin minsan i-treat ang sarili mo. Napapansin ko kasi na hindi ka masyadong bumibili para sa pansarili mo. Saan ba napupunta lahat ang sweldo mo sa 3 taon na trabaho mo dito sa amin? Pinapadala ko po sa pamilya ko sa probinsya. Mas kailangan kasi nila yun kaysa sa pansarili ko.
Iniisip ko ang sitwasyon nila roon. Pero ngayon nga, medyo naging okay na rin. Tumatawag sa akin ng mga magulang ko na napaayos na po yung bahay namin. Tapos nag-aaral naman po yung mga kapatid ko. How about your own interests? Minsan magtira ka rin para sa sarili mo. Hindi sa lahat ng oras ay dapat silang atubagin mo, Glyza. Hindi mo cargo ang buong pamilya mo. Masaya po ako kapag alam kong nasa mabuting kalagayan sila. Kapag okay sila, wala na po ako mahihiling po ron. At saka, nakakakain naman po ako ng 3 beses ang araw sa bahay ninyo. Tapos, mabait po kayo sa akin. Kaya kontento na po ako ron. Masaya rin naman kami din nagkaroon ng buhay yung bahay namin nang dumating ka. Sa simpleng ngiti mo lang, minsan, nadadala ako. You have a pretty contagious smile and cute dimples. Nako, bakit yung asawa mo po naiinis kapag nangingiti ako? Tanong ni Glyza nang wala sa kanyang sarili. Napatakip naman siya sa labi nang mapagtantong kanyang sinabi. Alam mo namang masyadong seryoso yung asawa ko sa buhay. Mahal mo ba siya, sir? Nick? Sandaling hindi sumagot ang amo ni Glyza. Malalim ang mga titig nito sa daanan at mapait na napangiti. I care for my wife. I'm faithful to her, kagaya niya. Kasal kaming dalawa. Her parents, sila talaga yung dahilan kung bakit nagpakasal kaming dalawa ni Amanda. Arranged marriage po ba ang nangyari? Parang gano'n na nga. Pero masasabi ko pa rin maswerte ako dahil naging asawa ko siya. She's faithful and loyal to me. Okay na sa akin yun. Kahit ayaw niya magkaroon pa kami ng anak, naiintindihan ko naman yun. I can't force her. Napalulog si Glyza at natahimik. Gusto niya magsabi ng hinala sa asawa ni Nick at Darius. Ngunit hindi niya magagawa yon nang maisip na wala siyang sapat na ebidensya para patunayan yon. Napalingon bigla ang dalaga nang marinig ang marahan na pagtawa ng kanyang amo. Ang daldal ko ba? Sorry. It's the first that I open up this topic to someone. Huwag mo sanang sabihin niya kay Amanda ha. I don't want to hurt her feelings. Hindi naman po kami close ni Ma'am Amanda, sir. Alam mo, unti-unti ko rin naman siyang natutunan na mahalin. Hindi pa buo sa ngayon. Pero alam kong darating ang panahon na masasabi kong mahal na mahal ko na siya. Sige, take your time lang po. Napipilitang wika ni Glyza nang maisip na wala siyang ibang sasabihin. Nga pala, if you need anything, just tell me, Glyza. Handa akong tulungan ka hanggat kaya ko. Kahit po ba pera? Depende kung saan mo gagamitin. Bibigyan mo ako? Papautangin kita. Natawa ni lamang si Glyza. Ganon din si Nick. Natigil ang sasakyan sa parking lot. Akmang bababa na sana ang dalaga, ngunit mas mabilis pa sa 4:00 lumabas ang lalaki at pinagbuksan siya ng pinto. Napangiti naman si Glyza. Hindi niya maintindihan ang kanyang among si Amanda kung bakit nagawa niyang lokohin ang kanyang asawa. Kung titingnan si Nick ay halos perpekto dito sa kanyang paningin. Gwapo, mataas at malakas ang karisma. Kung sa ugali naman ay wala rin siyang mapupuna rito. Habang naglalakad si area kung saan maraming heels na nakadisplay, nakainik ang tingin ng babae habang pinapanood niya si Nick na abala sa pagpili ng magandang heels para sa asawa. Sa tingin mo, maganda kaya to sa kanya? Maganda naman po. Bagay kay ma'am. Isukat mo nga. Po? Same size lang ang paa niyo ni Amanda. Nabanggit niya sa akin. Hi sir, gusto niyo po ba yan? Bagay po yan sa asawa ninyo. Mas lalo siyang nagmumukhang supermodel. Nagkatinginan si Nick at Glyza. Hindi maiwasang matawa ng dalawa. Nagtataka namang napatingin sa kanilang sales lady na nagtanong. Hindi po kami mag-asawa. Magkaibigan lang po kami. Napalingon bigla si Glyza kay Nick sa gulat. Awkward na napangiti ang sales lady. Ganun po ba? Sayang naman po. Bagay po sana kayong dalawa. Mukha po kayong mag-asawa na dalawa. May asawa na po siya? Talaga po? Sorry po ma'am, sir. Pwede ba naming sukatin tong heels? Sure po, sir. Glyza, maupo ka muna rin sa couch. Ako nang bahalang kumuha ng heels para isukat sa'yo. Sige po, hihintay na lang po kita ron. Paalam ni Glyza at dumiretso sa couch para umaupo. Habang nakaupo, hindi maialis sa isip ng dalagang nangyari kanina kung saan napagkamalan siyang asawa ng kanyang amo. Napatigil si Glyza mula sa malalim na pag-iisip nang makitang paparating na si Nick mula sa kanyang direksyon. Napasulip ang dalaga sa saslay na puno ng pagsosuspet siya at pagdududa ang mukha habang nakatingin sa kanilang dalawa na para bang
may ginagawang kalaswaan silang dalawa ng kanyang amo. Nangunot ang noo ni Glyza, ngunit nawala bigla ang kanyang atensyon sa sales lady nang biglang lumuhod si Nick sa kanyang harapan. Try mo to kung kasya sa'yo. Sige, pero pakiramdam ko mukhang lagpas sa paa ko yan. Anong akala mo sa paa mo? Malapad? Ang liit kaya ng paa mo. I'm sure akong kasyang-kasyang to sa'yo. Grabe ka naman, sir. Kung makajudge ka naman sa paa ko. I'm just telling the truth, Liza. At saka, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Nick na lang ang tawag mo sa akin? Don't be too much formal with me. Treat me as a friend when we're here outside. Kapag sa labas, hindi mo ako amo rito. Kaibigan mo ako. Paano kapag sa loob ng kotse, sir? Driver na po ba kita? Pwede rin. Ako rin naman ang the-drive eh. Okay lang yun sa'yo, sir. Why not? Alam mo bang pangarap kong mag-driver dati? Grabe talaga kapag mayaman ang mangarap, ang simple. Pero kapag mahirap naman, halos ang himpapawid ang pangarap nila para makaahon. Iba-iba tayo ng pangarap, Liza. Mapamayaman man o mahirap. Akin na po ang heel, sir. Nick, isusukat ko na para makauwi na po tayo ng maaga. Ako nang susukat. Halos mapasingap si Glyza nang maramdaman ng mainit na palad ni Nick na nakahawak sa kanyang paa at marahang inangat ito para isuot sa kanyang heels. Nagkatinginan ng dalawa habang unti-unti yung pinasok sa paa niya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magkatitigan silang dalawa. Naunang napaiwas si Nick ng tingin. Napatikim ito at napakapit ng mari na para bang may napagtanto. Kasya naman pala. Oo nga eh. Tamang-tamang sukat. Okay na siguro to. Tinanggalin ni Nick ang heels sa paa ni Glyza at tumayo na para bayaran ang heels na binili nito. Habang naghihintay ang katulong ng kanyang amo, nagulat siya nang biglang tumabi sa kanyang sales lady. Talaga po bang hindi mo asawa yun, ma'am? Hindi po talaga. Magkaibigan lang po kami. Bakit ganun po kayong magtitigan ng dalawa? Nakita ko po habang sinusuotan kanya ng heels parang may tensyon po sa bagitan ng tinginan yung dalawa. Baka nagtatagoan lang po kayo ng feelings sa dalawa. O wala pong ganun, miss. May asawa na po yung tao. Huwag niyo pong sabihin na may lihim po kayong relasyon na dalawa. Kabit po ba kayo? Halos mabilao ka ng sariling laway si Glyza sa kanyang narinig. Gulat ang mga matang napatingin siya sa osusyerang sales lady na puno ng pagdududa at suspetsa ang mukha nito. Pasensya na po, pero nagkakamali po kayo. Hindi po ako pumapatol sa may asawa. Let's go, Glyza. Wika ni Nick nang matapos na magbayad sa cashier. Napatango naman si Glyza at sumunod sa kanyang amo. Ako na pong magbibitbit niyan. Ani ng dalaga habang naglalakad silang dalawa ng kanyang amo. Sinubukan niyang abutin ang paper bag ng daladala nito, ngunit kaagad yung iniliw sa kanya ni Nick. No, it's okay. Ako na rito. May ipapabili ka ba na dapat kakailangan sa bahay? Napaisip si Glyza. Napangiti siya bigla nang biglang may pumasok na magandang ideya sa kanyang isipan. Sa tingin ko po, kailangan na pong magkaroon ng CCTV ang bahay ninyo. Lalong-lalo na puro ang sabad ng basement po. Iba na lang, Glyza. Ipapalis ko rin naman yung sa tauhan ko eh. At saka, hindi naman masyadong importante yung bandang basement namin. Di ba po sabi ko sa'yo na baka may ahas doon? Baka pong may emergency na mangyari o may biglang papasok doon na kahit sino. Mabuti na po yung sigurado. Ganto na lang. Bibigyan na lang kita ng budget para mag-order sa online. Sa ngayon, yung mga kakailangan nilang muna sa bahay ang bilhin natin. Sige po, sir. Pagsang-ayon ni Glyza. Halos libutin na ng dalawang buong mall sa maraming nire-request ang dalaga na ibili para sa kakailanganin sa bahay. Samantala, sinubukan ni Glyza ang tumulong sa pagbibitbit ng mga paper bags na dala-dala ng kanyang amo. Pero hindi siya nito pinayagan na humawak ng kahit isa man lang. Hindi naman maiwasang makaramdam ng hiya si Glyza nang mapansin ang titig sa kanilang dalawa ng mga tao habang naglalakad. Nagmumukha kasing chaperone si Nick sa kalagayan nito. Habang naglalakad, nahagip ng paningin ni Glyza ang isang pamilyar na taong matagal niya nang hinahanap. Mama, wala sa sariling bulong ng dalaga. Napahakbang siya papunta sa direksyon ng kanyang ina, ngunit naging mabilis ang pangyayari. Muntik na sanang mabangga si Glyza ng mga tao nang mabilis naman siyang nahatak ni Nick sa tabi. Dahil doon, nawala sa paningin niya ang ginang, lalo pa ng harangan ng mga taong direksyon kung saan niya nakita ang ina niya kanina. Glyza, are you okay? Okay lang po ako. Pasensya na.
Ay, namamalikmata lang yata ako. Bakit? Pakiramdam ko kasi nakita ko si Mama. Your mother? Opo, si Mama. Wika ni Glyza. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi pa rin maayos sa isipan ng dalaga ang kanyang nakita. Napansin naman ni Nick ang kanyang pagtahimik. What about your mother? Bakit gano'n nilang reaction mo kanina? Bata pa lang kami magkakapatid. Iniwan na kami ni Mama para makipagsapalan sa ibang bansa. Sa akin niya ipinaalaga lahat ng mga kapatid ko. Nung una, nagpapadala pa siya sa amin. Pero habang tumatagal, naging madalang na lang hanggang sa bigla siyang tumigil sa pagpapadala. At hindi na nagparamdam bigla. Ilang taon na rin yun. Hindi ko maiwasang magtaka at mag-alala kay Mama. Ngayon, wala ka pa rin mang balita tungkol sa kanya? Wala na po. May I know her name? May mga kakilala akong nagtatrabaho sa agency ng mga OFW. Baka makatulong ako para hanapin siya. Talaga po? Tutulungan mo ako? Of course, Glyza. Why not? Gladys Salvador po ang pangalan ni Mama. Okay, I'll take note of that, Glyza. Update kita kung may makalap akong impormasyon tungkol sa ina mo. Salamat, Nick. Hindi maintindihan ng lalaki ang kanyang nararamdaman nang banggitin ni Glyza ang kanyang pangalan. Pakiramdam niya ay kakaiba sa paninig kapag ang dalagang babanggit ng kanyang pangalan. Marahan at malumanay. Medyo tumagal ang titig ni Nick kay Glyza. Ngunit sa huli ay napaiwas siya ng tingin nang mapagtanto ang kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Pilit na iniiwasan ang kakaibang pakiramdam na bigay sa kanya ng dalaga. Biglang pumasok sa isip ni Nick ang kanyang asawang si Amanda, dahilan para matauhan siya. Kaya naman imbis magpadala sa kanyang nararamdaman, gumawa na lamang siya ng paraan para maiwasan yun at mas piliing kausapin si Glyza ng kaswal. Kung bibigyan kita ng pagkakataong payuhan ako, bigyan mo ko ng one thing na advice. Huwag kang masyadong mabait, sir. Ang masyadong mabait, mabilis abusuhin ng ibang tao nang hindi mo nalalaman. Hindi mo alam, niloloko ka na pala ng iba yan nang wala kang ideya. Maging mapagmatsyag ka, dahil hindi lahat ng inaakala mong totoo ay totoo sa'yo. Yung iba, pinapaikot ka lang sa sariling palad nila. Seryosong sabi ni Glyza. Natahimik naman bigla si Nick. Hindi alam ang kanyang magiging tugon sa sinabi ng dalaga. Pakiramdam niya ay parang may laman lahat ng sinabi ni Glyza ngunit wala siyang ideya kung anong ibig sabihin niyon. Samantala, walang kaalam-alam si Nick na habang abala siya sa kanyang pagmamaneho pa uwi ng bahay nila, abali rin ang kanyang asawa at si Darius sa pakikipagharutan sa isa't isa habang wala siya. Darius, nagluluto ako. Ay, namiss kita. Wika ni Darius habang hinahalik-halikan ng lieg ni Amanda at nakayakap sa likuran nito. Napahagikik ang babae, nawawalan sa tamang wisyo at pilit na itunutuon ng atensyon sa paghahalo ng mga ingredients na niluluto nito. Huwag ka nga! Kahapon lang tayo nagkitang dalawa. Iba to. Ngayon lang tayo nagkaroon ng moment na tayong dalawa lang sa loob ng mansyon na to. Hayaan mo, kapag tuluyin ko ng mapaikot si Nick, ay saka natin siya palalayasin sa sarili niyang mansyon. Sa ngayon, magtiis-tiis muna tayo na ganitong sitwasyon, Darius. Kailan pa mangyari yun? Apat na akong mangyari yun eh. Hindi na ako mapaghintay. Malapit na, Darius. Siya nga pala, pwede bang tumigil ka muna sa pagnanakaw ng pera sa hardware shop ni Nick? Napapansin niya na kasi ang pagbagsak ng records report ng finance hardware niya. Nagsosuspetsa rin siya na baka may nagnanakaw sa pera niya roon. Kaya itigil mo munang pagkupit ng malaki na pera roon. Saan ako kukuha ng pera? Nakuha mo na bang ibang alahas sa kwarto ko, di ba? Yun munang gamitin mong panggastos para sa mga bagay na gusto mo sa ngayon. Yun lang? Darius, ngayon lang naman to. At saka gumagawa pa ako ng paraan kung paano mapatalsik ang buwisit ng katulong dito. Masyado kasing pakialamere. Mukhang may alam na sa relasyon nating dalawa. Anong plano mo? Di ano pa, kung hindi ang gumawa ng paraan na patalsikin siya rito. Pero wala pa akong isip na paraan sa ngayon. May naisip akong paraan. Makakatulong din to para hindi na maghinala si Nick na may nagnanakaw sa hardware shop niya. Ano namang paraan ang naisip mo? Baliktarin natin ang sitwasyon at para na rin hindi tuluyang makasumbong yung kasambahay na yun. Nakangising wika ni Darius. Maging si Amanda ay napangiti ni lamang sa katalinuhan na meron ng kanyang kabit kahit na construction worker lamang ito na isa sa pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa.
Samantala, ipinark ni Nick ang kotse sa grahihan nila. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan upang pagbuksan si Glyza ng pinto. Napangiti naman ang dalaga ng makababa ng sasakyan. Nagulat pa siya nang biglang iabot sa kanya ng kanyang amo ang 5 paper bags. Ano po to, sir? Para sa'yo yan. Po? Para sa akin? Yes, binili ko yan para sa'yo. Huwag mo akong tanggihan, please. Ngayon lang naman to. Iabot ko sa'yo mamaya ang budget para sa CCTV na ipapabili mo sa akin. Hindi nakapagsalita si Glyza sa gulat. Bahagya niyang sinilip ang mga nasa loob ng paper bags. Napaawang ang labi niya nang makita ang heels na pinasukat sa kanya ni Nick nung nasa mall pa sila. Teka lang po, baka hindi po sa akin to. Nagkamali yata po kayo ng bigay. Kay ma'am to, di ba? Oh, yan ba? Para sa'yo talaga yan. Nakabili na ako ng bago para kay Amanda. Kaya huwag kang mag-alala. Magsasalita pa sana si Glyza nang bigla siyang tinalikuran ni Nick. Mabilis naman siyang napasunod sa kanyang amo. Nang ipihit ng lalaki ang doorknob, napansin niyang hindi lock ito kaya naisipan niyang pumasok. Tahimik lamang na nakasunod si Glyza sa likuran ng kanyang amo. Habang naglalakad, narinig ng dalawang mahinang hagikik ni Amanda mula sa kusina. Inosente namang pumunta si Nick doon. Oh, nandito ko na pala, Darius. Hindi ka man lang tumawag sa akin. Nagulat si Amanda at Darius nang marinig ang boses ni Nick. Ngunit, hindi nila yun pinahalata sa lalaki. Mabuti nilamat napansin ni Darius na humiwalay muna sa pagkakayakap kay Amanda dahil abala ito sa paglalagay ng mga pagkain sa hapag. Oo nga po, sir. Hindi na po ako tumawag dahil nalobot po kasi bigla ang cellphone ko eh. Pasensya na po, sir. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Nick na lang tawag mo sa akin? Parehas talaga kayo nitong si Glyza na matigas ang ulo. Mabuti na lang nga, ngayon natuto na siyang tawagin ako sa pangalan ko. Kaya dapat ikaw din. Siya nga pala, Amanda. Nandun na sa sala ang mga pinabili mo sa akin. Ganun ba? Salamat, mahal. Ang mabuti pa'y kumain ka na muna rito. Alam kong pagod ka sa biyahe at shopping. Glyza, samahan mo na kami. Naku, wag na po. Okay lang po. Oo nga, Glyza. Sumama ka na sa amin dito. Malay mo, baka eto na yung last na kain mo rito. Ang ibig kong sabihin, baka ito na yung last na tikim mo sa luto ko. Dahil minsan lang akong magkaroon ng energy na magluto. Plastic ng ngiti ni Amanda. Hindi naman yun nakalagpas kay Glyza. Gusto namang tumanggi, ngunit nang mapalingon siya kay Nick ay pakaramdam niya para siyang makokonsensya na tanggihan ng alok. Hindi dahil kay Amanda kung hindi sa lalaki na parang umaasa rin na sumama siya sa hapag nila. Sige po, ilalagay ko muna sa kwarto itong mga paper bags. Paper bags? Ano meron dyan? Bili mo? May pera ka? Binili ko yan para sa kanya. Ayaw pa sanang tanggapin pero buti na lang napilit ko. Nakisabay si Amanda sa tawa ni Nick. Sinubukan niyang huwag ipahalata na pilit lamang yun. Napababa ang tingin ng babae sa paper bags na bitbit ni Glyza at masamang sinundan ng tingin ng papaalis na dalaga. Pagbalik ni Glyza, umupo siya sa tapat ni Nick. Naunang pagsandukan ni Amanda si Darius. Nang mapagtanto ng babae ang kanyang ginawa, tinakabahan na napatingin siya sa kanyang asawa. Ngunit, kaagad din yung napalitan ng inis nang mapansin na hindi nakatingin sa kanya si Nick. Kung hindi, ay kay Glyza ang titig nito. Hirap na hirap ang dalaga sa pagkuha ng ulam dahil hindi nito maabot. Mahinang natawa si Nick sa kanya. Sa huli, siya na mismong kumuha nito at naglagay ng ulam para dito. Napalingon naman siya sa kanyang asawa at takpang lalagyan din ang plato nito. Ngunit nabitin yun si Erin ng marigang pagsusungit ng kanyang asawa. Ayoko niyan. Baka ito. Gusto mo to, di ba? Singit ni Darius. Napatango naman si Amanda kahit hindi niya naman talaga yung gusto. Nang magsimula ng kumain ng lahat, halos ilawan ni Glyza ang ulam na adobo nang malasahan na sobrang alat nito. Habang si Darius naman ay napaubo. Tanging sinik lamang ang walang reaksyon habang kinakain yun kahit pa na hindi nito gusto ang lasa. Ngunit sa isip-isip niya, ayaw niyang masaktan ng kanyang asawa. Umiba yata ang lasa ng luto mo ngayon. Hindi ko kasi masyadong malasahan ng sabaw dahil masakit ang lalamunan ko. Pagsisinungaling ni Amanda, kahit pa na hindi naman talaga siya marunong magluto at si Glyza naman talagang niluluto para sa kanila. Medyo nasobra ng sa asin, pero okay naman ang lasa. Hindi ka rin po ba makalasa ng maayos kaya ganyan yung komento mo, sir? Sinamaan ni Amanda ng tingin si Glyza na ngayon
ay nakataas ang kilay sa kanya. Natapos ang araw na yon na may bigat na tensyon sa pagitan ng tatlo. Pero si Nick ay wala man ang ideya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Sa sumunod na mga araw, hindi pa rin nakatakas sa mga pagdudulo ni Glyza ang lihim na relasyon na mayroon sina Amanda at Darius. Kaya naman, nang dumating ang CCTV na in-order niya sa online, kaagad niya yung nilagay sa basement kung saan walang makakapansin. Mabuti na lamang nang gawin niya yun ay wala ng kanyang mga amo. Maging si Amanda walang ideya tungkol sa CCTV na pinapabili ni Glyza kay Nick. Saan tayo? Bulong ni Darius kay Amanda habang hinahalik-halikan nito sa gitna ng hallway ng bahay nila. Sa basement ulit, wala pa naman si Nick. Abala yun sa trabaho sa gantong oras. Bakit ka nandito kasi? Di ba sabi ko sa'yo, tumawag ka sa akin kapag pupunta ka rito? Namiss kita. Kaya naisipin ko na surprise ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ako amoy pawis ngayon. Nagpalusot ako kay Nick na masama ang pakiramdam ko kaya pinayagan niya ako na huwag magtrabaho muna. Ikaw talaga. Kahapon nang tayong hindi nagkita eh. Namiss mo agad ako. Kaya nga sulitin na natin to habang wala pang asawa mo. Paano si Glyza? Sus, matagal lang may alam ang babaeng yan sa lihim na relasyon natin. Hindi yan makakapagsumbong. Hayaan mo, gagawa tayo ng paraan para mapatatsik yung pakilamerang yan. Halika na sa basement. Hagik-hik ni Amanda. Samantala, abala si Glyza sa pagwawali sa loob ng basement nang bigla siyang makarinig ng kalampag mula sa pinto. Napating siya roon Napangwi siya bigla nang makarinig ng mahinang halinghing ng kanyang amo. Ang nandi talaga, hindi marunong makontento. Gigil na wika ng dalaga. Sa suspetsya nito ay si Darius na naman ang kahalikan ni Amanda. Hindi nga ito nagkamali dahil kaagad na bumukas ang pinto habang hindi na paghihiwalay ang labi nila. Nakatayo lamang si Glyza habang nanunood sa kanila. Sa isip-isip niya kung meron na siyang dalang cellphone ay kanina pa niya nabidyohan ang kanyang amo at kabit nito. Multo! Sigaw ni Amanda sa gulat nang makita si Glyza nakatayo at titig na titig sa kanilang dalawa ni Darius. Hindi po ako multo, ma'am. Si Glyza po to. Kinakarma kaya iba-iba yung mga nakikita mo ngayon. Hindi ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa ninyo? Hoy, subukan mo lang magsumbong nito kay Nick. Kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Tinatakot mo ba ako, ma'am? Hindi kita tinatakot. Pinapaalalahanan lang kita. Hindi mo gugusto ng gagawin ko sa'yo kapag nagsumbong ka. Hindi mo gugusto yung bumalik sa probinsya at magtabas ng kamote ron, Glyza. Dumaan ang takot sa mga mata ng dalaga. Ang pagtatrabaho sa mansyon na to ang tanging nagbibigay daan para mabigyan niya ng magandang buhay ang mga kapatid niya. Labas! Sigaw ni Amanda. Napalunok naman si Glyza at kaagad na nasindak sa sigaw na yun. Mabilis siyang tumakbo palabas ng basement. Lumipas ang mga araw ay naging ganun pa rin ang pangyayari. Ngunit walang boses si Glyza para magsumbong dahil sa takot na baliktarin ni Amanda ang sitwasyon. Ngunit naisip niyang pwedeng maging ebidensya ang mga records sa CCTV na nilagay niya sa basement ng mansyon. Nick! Tawag pansin ni Glyza nang makita ang kanyang among mag-isa lamang. Nakangiting napalingon naman sa kanyang lalaki. Glyza, kape tayo? Paanyaya pa sa kanya ni Nick. Napalingalingang dalaga sa paligid. Nagulat pa ang lalaki nang biglang lumapit sa kanya si Glyza at hinawakan ng kamay nito at binigay ang cellphone. Iyan yung mga record sa CCTV na nasa basement po. Huwag mo niyo pong sabihin kay Ma'am Amanda na meron ko po niyan. Bakit? Pasensya na, Nick. Pero hindi talaga makayanan ang konsensya ko pag hindi ko masasabi ang bagay na to eh. Matagal ka nang niloloko ni. Hindi na natapos ang sasabihin ni Glyza nang makarinig sila bigla ng sigaw mula sa itaas. Pasensya na, Glyza. Mamaya na lang. Pupuntahan ko muna si Amanda. Nagmamadaling wika ni Nick. Ibinusa muna nito ang cellphone bago tinalikuran ng dalaga patungo sa kwarto nilang dalawa ng kanyang asawa para i-check kung bakit nagsisigaw si Amanda. Wala sa sariling napasunod si Glyza sa likuran ni Nick. Bakit? Ano nangyari, Amanda? Are you okay? Tanong ng lalaki. Imbes na sagutin ni Amanda ang tanong ng asawa, ay napahagulho lamang ito. Kaagad naman siyang niyakap ni Nick para aluin. Ang hindi alam ni Nick, ang yakapin niyang asawa, nagkukunwari lang pala itong umiiyak at masama ang tingin kay Glyza na ngayon ay nakatingin sa mag-asawa. Nakita ni Amanda nag-uusap na masinsinan si Nick at Glyza sa ibaba
Kaya naman napatakbo siya sa kanyang kwarto at biglang nagdrama para maundutan kung ano man ang sasabihin sana ni Glyza kay Nick. Nick, nawawala ang mga alahas ko. Nang marinig yun ni Glyza, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung totoo yun, pero agad siyang nakaramdam ng kaba. Baka na-misplace mo lang. Paano nangyari yun, Nick? Halos isang set ng mga alahas kong nawawala. Mga milyones pang halaga noon. Baka kung saan-saan mo lang nilagay, Amanda. Halos halugugin ko na rito ang buong kwarto, mahal. Pero wala talaga. At isa pa, pati na rin yung mga cords ko nawawala. Amanda, baka nawala mo lang. Paano mangyayari yun, Nick? Alam mo naman kung saan ko yun nilalagay. Nandun lang palagi sa Walter ko ng mayon. Hayaan mo, ipapahanap natin yan. Ba't hindi mo hanapin sa kwarto ni Glyza? Amanda, ano bang pinagsasabi mo dyan? Ba't di mo tanungin yung katulong na yan? Hindi ba ikaw nagnakaw noon? Para ipadala sa mga palamon mo sa probinsya ninyo? Oh, ha? Hindi ko alam sinasabi mo. Wala akong ninanakaw. Talaga lang ha? Tingnan natin. Mabilis na tinalikuran ni Amanda ang dalawa. Sumunod naman si Nick nang makitang papunta si Amanda sa kwarto ni Glyza. Ang katulong naman ay kinakabang sumunod sa dalawa. Alam niyang wala siyang ginagawang masama, pero hindi niya maiwasang kabahan. Dahil naalala niya bigla ang mga pagbabanta sa kanya ng kanyang amo. Nagulat si Glyza nang biglang halugugin ni Amanda ang kanyang mga kagamitan. Amanda, ano bang ginagawa mo? Itigil mo nga yan. Matagal na akong mahinala sa babaeng yan. Alam kong may tinatago yung baho dito sa mansyon. Alam ko rin na siyang dahilan kung bakit nawawala ang mga pera dito. Yung mga alahas na nireklamo ko sa'yo ay nawawala. Alam kong siyang kumuha. Siya lang nakakaalam kung saan ko nilalagay yun. Dahil siya palaging nililinis ang kwarto na ating dalawa. Uwi ka ni Amanda habang pinapatuloy pa rin ang paghuhukay. Sa kanyang paghuhukay, biglang bumulok sa cabinet ng isang set sa mga mamahaling alahas ni Amanda na siya rin ang naglagay noon para mapagbintangan si Glyza. Kasunod noon ay ang pagkahulog ng mga cords ni Amanda. Parang natuunsinig sa kanyang kinatatayuan nang makita ang mga ebidensya. Dismayado siyang napaling kay Glyza na ngayon ay hindi rin makapaniwala sa mga nakita. Nagnakaw ka? Po? Sir, hindi po ako nagnanakaw. Ha? Kung hindi ka nagnakaw, paano mo mapapaliwanag itong mga alahas at cords sa cabinet mo, ha? Glyza, pinagkatiwalaan kita. Nick, hindi ako nagnakaw. Hindi ko nga alam kung paano napunta yan sa cabinet ko eh. Baka may naglagay dyan para pagbintangan ako. Sino naman, Glyza? Tayo-tayo lang ang tao rito. Pero hindi nga talaga akong kumuha. Paano ka namin pagkakatiwalaan ngayon? Kung kita-kita ng ebidensya harapan namin? Hindi ko nga alam kung paano napunta riyan. Hindi mo alam? Are you kidding me, Glyza? Pinagkatiwalaan kita, di ba? Sabi ko sa'yo, kapag kailangan mo ng pera, papautangin naman kita. Paano mo nagawa to? I'm so disappointed in you, Glyza. Hindi naman kailangan ng tao mapagkakatiwalaan sa mansyon na to. Naging mabilis ang mga pangyayari na malay nalaman ni Glyza na ngayon nakasakay siya sa bus pauwi sa probinsya nila habang umiiyak. Ilang beses siyang nagpaliwanag kay Nick, ngunit hindi siya nito pinakinggan at napilitan na paalisin siya sa kanyang trabaho. Nang makarating sa bahay nila, mas hindi inaasahan ni Glyza ang kanyang nasaksihan. Kitang-kita niya ang kanyang kapatid na babae, nakahawak sa malaking tiyan nito habang nagwawali sa bakuran nila. Nanggilid ang luha niya nang mapansin na walang nagbago sa bahay nila. Hindi tulad ng mga sinabi ng kanyang kapatid sa tawag. Bagkus, ay lumuma pa ito lalo. Ate Penny, pwede na po ba kami mag-aral bukas? Ay, huwag kayong mga ambisyosa. Hindi pa nagpapadala si Ate Glyza sa akin. At saka, sakto lang naman itong pinapadala niya sa mga pagkain natin eh. Pasalamat nga kayo at nakakakain pa kayo. Nagdediman pa talaga kayo na mag-aral. Ipag-aasawa lang naman ang punta niyo eh. Singhal ng kapatid ni Glyza sa bunsong kapatid nila. Napakuyom ang kamao ng dalaga. Kaagad na dumilim ang paningin niya. Wala sa sariling tinakbo niya ang kanyang kapatid na si Penny. Gulat ang reaksyon ng babae nang makita ang kanyang ate na galit na galit. Ate? Hindi na nakapagpigil si Glyza at sinabunutan niyang kanyang kapatid na buntis. Walang hiya ka? Pagkatapos kong magpakahirap dun sa syudad para bigyan ka ng magandang buhay, ganito lang igaganti mo sa akin.
Pinaaral kita. Pinapadalan kita ng pera. Hindi para magbabuntis kung hindi para sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Nagsakripisyo ako ron. Tumigil ako sa pag-aaral para magtrabaho at paaralin kayo. Pero gantong igaganti mo sa akin? Ang magsinungaling? Nasaan ang perang pinapadala ko sa'yo na para sa bahay natin, ha? Ate Glyza, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Ate, buntis ako. Wala akong pakialam kung buntis ka. Wala sa sariling wika ni Glyza. Natigilan lamang ang dalaga nang biglang bumagsak ang kapatid niya sa sahig, dahilan para mabitawan niya ito. Halo-halong emosyon na nararamdaman ni Glyza nang makitang humihikbi ng kapatid. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Paano mo nagawa sa akin to, ha, Penny? Sinakripisyo ko ang buhay ko sa pagtatrabaho ng 3 taon sa syudad para bigyan kayo ng magandang buhay. Namatay si Papa. Iniwan tayo ni Mama. Tinalikuran tayo ni Mama. Akong tumayong ina nyo. Ang mag-aral ang mabuti at alagaan ng kapatid mo ay ang taong responsibilidad mo. Oh, ate, sorry. Sorry talaga. Lumayas ka ngayon dito, Penny. Hindi ko kailangan ng kapatid na makasarili. Kaya kong pag-aralin ng mga kapatid ko. Wala akong matitira nate. Iniwan ako ng ama ng batang dinadala ko. Ate, please. Pinagsisisihan ko na yung mga ginawa ko. Masyado ako naging mapusok. Yung pera na pinapadala mo binibigay ko sa luho ng kaasintahan ko. Nagsisisi na ako, ate. Hindi ko pa alam kung saan ko titira kapag palayasin mo ako dito. Lumuhod si Penny sa harap ni Glyza. Nanginginig ang labi ng dalaga habang pinapanood ang kanyang mga kapatid. Ang 2 kapatid ni Glyza na 10 taong gulang na babae at 7 taong lalaki. Habang si Penny naman ay nasa 18 na. Ate, patawarin mo na po si Ate Penny. Naging mabait naman po siya sa amin eh. Oo nga po, ate. Nagsisisi na po siya. Umiiyak na pagmamakawan ng kanyang kapatid. Napahilamos na lamang ng mukha si Glyza. Kahit na ganoon, ay malambot pa rin siya sa pagdating sa mga kapatid niya. Kaya na may tinulungan niyang patayuin si Penny. Nang makatayo, humihikbing nayakap si Penny sa kanya at walang tigil ang paghingi ng tawa dito. Sa kabilang banda, malalim ang iniisip ni Nick habang nagmamaneho siya ng sasakyan pa uwi. 1 buwan na simula lang paalisin ng lalaki si Glyza sa mansyon. Napatingin si Nick sa isang brown envelope kung saan nakalagay doon ang mga impormasyon tungkol sa mga magulang ni Glyza. Nang ikwento kasi ng dalaga sa kanyang tungkol sa ina nito, ay kaagad niyang pinaimbestigahan ito. Napabuntong hininga si Nick ng makababa ng kotse. Balak niyang sorpresahan ang kanyang asawa dahil naalala niyang anibersaryo pa rin na ngayon na muntik niya pa sanang makalimutan. Nang itigil ni Nick ang sasakyan sa grahihan, bababa na sana siya nang mahagilap ng tingin niya ang cellphone na inabot sa kanya ni Glyza. Dahil sa kuryosidad, kaagad niyang kinuha yun at binuksan. Pumunta siya sa record kung saan kuha ng CCTV sa basement. Halos malamig si Nick nang makitang maraming video kung saan naghahalikan sina Darius at Amanda. Hindi pa rin nagtatapos ang lahat dahil may ibang kuha sa video kung saan may nangyayari sa kanilang dalawa. Nanginginig ang kamay ni Nick at wala sa sariling itinapon ng cellphone. Kaagad yung naisip na lumabas ng kotse. Dumiretso ang kanyang mapaa sa basement nila. Papunta pa lamang siya sa pinto, rinig na rinig ng halinghing ni Amanda sa loob. Maging ang mga pag-uusap nila ng pinagkakatiwalang empleyado ni Nick. Ano ba, Darius? Huwag dyan. Nagkikiliti ako. Bibilisan lang natin. Baka dumating ang asawa mo at madali pa tayong dalawa. Hindi yan. Tumawag siya sa akin na gabi na siya uuwi. Nangingiling kamay ni Nick na marahas sa biluksan ng pinto. Napakuyom ang kanyang kamao nang makita ang kanyang pinagkakatiwalaan ng empleyado ay nakapatong sa kanyang asawa. Pareho silang hubot-hubad na dalawa. Nick? Anong ginagawa mo Nick! Teka lang! Sigaw ng Amanda nang patayo ng asawa si Darius at sinuntok ito ng malakas. Hindi pa nakontento si Nick dahil sunod-sunod pa rin ang pagsuntok niya rito. Nakahubad man ay tumayo si Amanda para pigilin ng asawa. Pumagit na ang babae sa kanilang dalawa. Ayaw pa sanang magpaawat ni Nick pero biglang lumuhod si Amanda dahilan para tumigil siya. Nick, magpapaliwanag ako. I don't need your explanation. Sapat na sa akin ang mga ebidensya na nakita ko mula sa CCTV ng basement na to at ang paghuli ko sa akto sa mga kalhalayan yung dalawa. Nick, please. Atong tandaan yung dalawa.
Hindi ko palalampasin ang ginawa niyo na to. Dahil ipapakulong ko kayong dalawa. Sa isang iglap, naging mabilis ang mga pangyayari. Masakit man kay Nick ay kinasuhan niya ang kanyang pinagkakatiwalang empleyado at kanyang asawa. Naging madali ang proseso hanggang sa nakulong na nga ang dalawa. Napag-alaman pa ni Nick nang maalahas ay si Darius mismong nagnakaw. Maging ang mga kahinahinalan na pagbaba ng record ng hardware ay si Darius din ang nangunguna roon. Mahigit ilang buwan na matapos mangyari ang mga pangyayaring yun, nahanap ni Nick ang sarili na tulala sa brown envelope kung saan naroon ang lahat ng impormasyon tungkol sa ina ni Glyza. Hindi niya pa yun nabubuksan, ngunit balak ng puntahan ng probinsya ng dalaga kung saan ito nakatira. Samantala, abala si Glyza sa paghihiwa ng mga ingredients para sa umagahan nila ng kanyang mga kapatid. Wala siyang kaalam-alam na may plano na pala ang kanyang dating amo na pupunta sa kanyang tinitirhan. Ate! Ate! Sigaw ni Penny. Tumatakbo papunta sa kanyang ate mula sa kusina. Oh, bakit? Huwag ka nga tumakbo. Baka kung mapano ka, Penny. Baka nakakalimutan mong buntis ka. Meron kasing gwapong lalaki na naghahanap sa'yo sa labas. Boyfriend mo ba yun, ate? Anong boyfriend? Wala akong boyfriend. Ate! Ate! Taga-syudad po yung lalaki. Mukhang mamahalin. Ate! Maniligaw mo ba yun? Teka, nalilito ko sa inyo? Sino ba ang lalaking yan? Iniwan niyo pa talagang bisita sa labas para lang isumbong sa akin ang bagay na yan? Sorry ate, ang gwapo kasi. Na-speechless ako kaya sinirhan ko ng pinto tuloy at tumakbo papunta rito. Pati itong dalawa na to sumama rin sa pagtakbo sa akin. Hindi ko nga alam kung nandun pa yung lalaki na yun sa labas eh. Ganun ba? Ikaw na muna rito, Penny. Titingnan ko lang kung nandun pa yun sa labas. Sige ate, update mo ako ha. Kung hindi mo type yun, bigay mo na lang sa akin. Pwede pa siyang sumingit bilang ama ng magiging anak ko. Manahimik ka nga dyan. Landi eh. Kaya ka nabuntis ng maaga eh. Masungit na wika ni Glyza. Ngunit, bungis-ngis lamang naging tugon ni Penny sa reaksyon ng kanyang ate. Si ate talaga, di mabiro eh. Irap na lamang naging tugon ni Glyza sa kapatid na tumungo sa pinto. Pagbukas, otomatikong nawala ang ngiti sa labi ng dalaga nang makita kung sinong lalaki naghihintay sa kanya sa labas. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Glyza kay Nick. Nagdaan ng takot sa mga mata ng lalaki nang makita ang reaksyon ng dalaga. Napalunok muna ito bago tuluyang nagsalita. Nandito ako para humingi sana ng tawad sa'yo. Alam ko ng lahat. Hindi ka ang toong nagnakaw ng mga alahas at pera ni Amanda. Siya talagang naglagay nun para hindi ka tuloy makasumbong sa mga tinatago niyo sa akin. Pasensya na at napagbintangan ka pa. Wala na po akong magagawa ron. Alam ko rin naman pong hindi mo ako papakinggan. Nasa pati ebidensya na yung nakita mo. Sino ba naman ako para pakinggan mo? Inamin na ni Amanda sa akin ang lahat bago siya tuloy makulong. Makulong? Oo. Pinakulong ko sa ng dalawang Darius at sa panluloko nila sa akin. Ganun ba? Bakit po pala kayo nandito? Para humingi ng tawad sa'yo, Glyza. Tapos na po yun. Kaya kalimutan na po natin yun. Kung yan po ang pinunta mo rito dahil nakukonsensya ka, huwag na po kayo mag-alala. Dahil pwede po kayong makauwi na ngayon na wala na pong bigat na nararamdaman po sa dibdib ninyo. Gusto ko rin sanang ipaalam sa'yo ang tungkol sa ina mo. Kay mama? Bakit? Anong meron kay mama? Nakakuha ko ng impormasyon tungkol sa kanya. Gusto mo bang malaman kung nasan siya? Alam mo kung nasan siya? Yeah. Gusto mo ba siyang puntahan? Nasan ba siya? Ang layo niya. Nasa ibang bansa naman siya. Nandito lang siya sa Pilipinas, Glyza. Mahigit 5 taon na rin siya rito naninirahan sa Pilipinas. Paano nangyari yun? Nang ikwento mo sa akin ang tungkol sa mama mo, nagbalak akong imbestigahan siya para matulungan kita sa paghanap sa kanya. Yung detective na inutusan ko mismo ang nagdala ng balita sa akin tungkol sa ina mo. I know where she lives right now. Nasaan siya kung ganun? Sasamahan kitang puntahan siya. Anong kapalit? I didn't ask for exchange, Glyza. I just want to help. At para makabawi rin. Naiintindihan ko naman. Wala ka kasing kaalam-alam sa mga nangyayari. Ate, kumain na tayo. Sigaw ni Penny sa kusina dahilan para matigil ang pag-uusap nilang dalawa. Dito ka na kumain. Alam kong pagod ka sa biyahe. Talaga? Ayaw mo ba? Sige.
Malapad na pinaawang ni Glyza ang pinto para makapasok si Nick sa loob. Nang makarating sa kusina, parehong napatidig ang mga kapatid ng dalaga sa kanila ni Nick. Napatikim muna si Glyza bago ipakilala ang kanyang dating amo. Eto nga pala si Nick, yung amo ko sa syudad. Gwapo naman pala ate. Akala ko boyfriend mo ate. Komento ng mga kapatid ni Glyza. Hindi komento ng dalagang mga pangyari sa mansyon. Ang tanging alam ng mga kapatid niya ay tapos ang kontrata niya sa trabaho. Kaya talaga, sinabi ko naman sa inyong wala akong plano para dyan. Nick, upo ka na rito. Kumain na tayo. Huwag mong pansinin ang mga kapatid ko. Sadyang makulit na talagang mga yan. Napangiti naman ang lalaki. Nang makaupo sa upuan, nagsimula na silang kumain lahat. Panay naman ang daldal ang mga kapatid ni Glyza kay Nick. Habang ang lalaki naman ay nakikitawa na lamang. Kung minsan ay hindi may iwasang magtamang paningin ng dalawa ng dalaga. Saan ka matutulog niyan? Tanong ni Glyza habang nagliligpit ng hapag. Magbubuk pala ako ng hotel. Malayong hotel dito. Pwede ka rin namang matulog dito kapag gusto mo lang. May bakanting kwarto kami dito sa bahay. Yung dating tinutulugan ni Mama. Pwede ka matulog doon. Hindi naman yun madumi kasi palagi yung nililinisan para kung sakaling bumalik si Mama ay malinis ang kwarto niya. Pwede rin. Salamat, Glyza. Walang anuman. Kailan natin pupuntahan si Mama? Pwede rin bukas na. May sasakyan naman ako kaya hindi tayo mahirapan sa travel. Sige, maghahanda na ako para bukas. Pwede bang ikaw na lang isama ko? Bakit? Hindi ba kasya sa kotse mo? Hindi naman. Ayoko lang masaktan sila. Masaktan? Anong ibig mong sabihin? Do you really want to know, Glyza? Huwag mo na ngayon. Mas mabuti nang makita ko. Sige, hindi ko na nadadalhin mga kapatid ko. Kinakabahang wika ni Glyza. Hindi man sabihin ni Nick ay kinutuban na siya ng hindi maganda ang bubungad sa kanya bukas. Siya nga pala. Napansin ko na parehas ka ng timpla ni Amanda sa pagluluto. Ha? Hindi nga marunong magluto yung asawa mo eh. Ex-wife, Glyza. Di ex-wife? Di, ikaw pala nagluluto ng ulam araw-araw. Akala ko siya. Bakit? Kasi sabi niya sa'yo, naniwala ka naman doon. Sinungaling naman yun eh. Salamat nga pala sa pagbigay ng ebidensya sa akin tungkol sa kataksilan nila. Kung hindi ko nakita yun, sigurado hanggang ngayon, wala pa rin akong kaalam-alam na niloloko na pala ako ni Darius. At pasensya na rin dahil pinagbintangan kita. Okay na yun. Matagal na rin yun. Wika ni Glyza at magaan nang umiti kay Nick. Kaagad na tinuro ng dalagang matutulugan ng kanyang dating amo. Ngunit kahit tulog na ang lahat, hindi pa rin makatulog si Glyza kakaisip tungkol sa kanyang ina. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kanyang kinatatakutan. Handa ka na ba? Tanong ni Nick nang makalabas si Glyza ng sasakyan. Hindi na malaya ng dalaga na kanina pa siya na nasa malalim na pag-iisip habang nasa biyahe. Natauhan lamang siya nang marinig ang boses ni Nick sa kanyang tabi. Akbang tatango na sana si Glyza nang matigilan siya. Mula sa loob ng sasakyan, kitang-kita niyang kanyang ina na may hawak na bata. Sa pagtansya ni Glyza ay nasa 7 taong gulang na ito. Nanggilid ang luha niya nang marinig ang sunod na sinabi sa kanya ni Nick. Habang nasa ibang bansa ang ina mo, sinaktan siya ng kanyang dating amo. May nakilala siyang lalaki at yun ang tumulong sa kanya para makatakas sa karasang ng kanyang amo. Ang lalaking yun ay ang kasalukuyang asawa niya. Nagpakasal sila. Tinago niya sa foreigner manak siyang naiwan sa Pilipinas. Ngayon, may 2 anak na sila ng kanyang asawa. Hindi niya malang kami iniisip? I'm sorry, Glyza. Hindi ko na dapat sinabi sa'yo at pinakita ko to. Ayoko lang na umasa ka sa mama mo. Pwede na ba tayong umuwi? Nanghihinang tanong ni Glyza. Pakiramdam niya ay parang libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang dibdib habang pinapanood ang kanyang ina na may malaking ngiti sa labi at hawak-hawak ng ibang bata imbis na sila. Mas lalo pang nanikip ang kanyang dibdib nang lumabas ang kasalukuyang asawa ng kanyang ina kasama ang isa pa nilang anak. Saan mo gustong pumunta? Gusto ko nang umuwi. Sigurado ka? Gusto mo bang dalhin kita sa lugar kung saan makakapag-isip ka ng maayos? Hindi ko alam. Hindi ko alam na habang naghihintay kami sa pagdating ni Mama, may binubuo na pala siya na bagong pamilya. Glyza, Gusto kong umalis dito.
Pero ayokong umuwi sa bahay na ganitong kalagayan ko. Ayokong sabihin sa mga kapatid ko ang tungkol dito. Mas mabuti pang kalimutan na lang nilang may ina sila. I'll keep this as a secret. Kung hindi ka pa handa na umuwi ngayon, we'll find a place that can comfort you para mapagaan naman ang nararamdaman mo. Isang tangulang ang naging tugon ni Glyza. Habang nagmamaneho si Nick, kapansin-pansin ang panayang sulit nito sa dalaga. Nagulat si Glyza nang maramdaman ang mainit na palad na humawak sa kanyang kamay at bahagyang pinisil ito. Napalingon siya kay Nick na puno ng pag-aalilang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit sa simpleng paghawak ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hanga ako sa pagtayo mo bilang ina at ama sa mga kapatid mo. Nandito ako para tulungan ka, Glyza. Salamat. Pero hindi mo responsibilidad lang tumulong sa akin. Kung yan ang naisip mo bilang pambawi sa mga nangyari noon, wala na sa akin yun. I am willing to help you, Glyza. Not because I think that this is my responsibility, kundi dahil willing akong tulungan ka. Bakit? Hindi ko rin alam. Basta, nagising na lang ako isang araw, bigla kitang naisip. At the moment that I remember you, I really wanted to help you. Dahil sa awa? Hindi ganun, Glyza. Hindi ko rin may paliwanag sa ngayon. Natahimik sila pareho. Hindi alam kung anong dapat sabihin. Nabasag lamang ang katahimikan sa bagitan ng ihinto ni Nick ang sasakyan sa harap ng malapad na tanawin kung saan makikita ang malalaking bundok sa kalayuan. Okay na ba rito? Ayos lang ba sa ito? Ang alin? Na matatagalan tayo rito. Hindi ko nga alam kung bakit kapag ikong kasama ko, hindi ako nakakaramdam ng pagkabagot, Glyza. Maging nung nagtatrabaho ka pa sa mansyon, hindi ako nagsawa na kausapin ka kahit buong araw. Hindi kita maintindihan, Nick. Alam ko masyadong mabilis para sa ito. Ilang buwan ko na itong pinag-isipan, Glyza. Nung una'y akala ko, nalilito lang ako sa nararamdaman ko dahil sa madami nangyayari. Pero paunti-unti, napagtanto ko na may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. May gusto ka ba sa akin, Nick? I'm sorry, Glyza. I shouldn't have to feel this. Handa naman ako maghintay hanggat handa ka na eh. Baka nalilito ka lang sa nararamdaman mo, Nick. Gusto kong ayusin mo muna ang sarili mo bago ka humarap muli sa akin. Tama ka. Masyadong mabilis nga at nakakagulat. Hanggang sa makawing dalaga, naglalaro pa rin sa isip nilang pareho ang mga pag-uusap nila. Hanggang sa umabot ng ilang linggo, ang pananatili ni Nick sa bahay ni Glyza. Kung walang ganang dalagang lumabas sa loob ng kwarto, dahil na rin sa nasaksihan niya sa kanyang ina, ay ang lalaki nang gumagalo sa bahay. Siyang naglilinis ng bahay, nagluluto, at nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Nagluto ko ng hapunan para sa'yo. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Bakit naman ako mapapagod? Mga ilang linggo pa nga lang panliligaw to eh. Aabot to ng ilang taon kung handang-handa ka na. Nanliligaw ka? Hindi pa ba panliligaw ang ginagawa ko ngayon? Napagtanto ko na kaya ko namang ayusin ang sarili ko habang niligawan kita. Hindi ko na nga kailangan ayusin tong isip ko eh. Dahil malinaw na sa akin na gusto kita, Glyza. Pumayag ba akong maligaw ka? I didn't ask for your permission, Glyza. Sinabi ko lang to sa'yo para maging aware ka. Baka magulat ka kasi. Hindi alam ni Glyza kung bakit siya natatawa sa sinabi ni Nick. Napairap na lamang siya dito. Hanggang sa umabot ng isang taon ng panliligaw ng lalaki ay hindi siya nakaramdam ng pagod. Nagawa niya pang ihating oras niya sa kanyang business at sa babae at wala siyang ideya kung may pag-asa ba siya rito o wala. Ngunit habang tumatagal naman, mas lalong nakikilala ni Glyza si Nick hanggang sa nahanap ang kanyang sarili na unti-unting nahuhulog ni sa lalaki. Pasensya na. Ngayon ako nakarating. Gabi na. Sana bukas ka na lang pumunta rito. Alam mo namang malayong syudad patungo rito sa probinsya. Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Singhal ni Glyza kay Nick. Mas lalong nainis ang dalaga nang biglang tumawa ang lalaki. Anong nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi ako nagbibiro, Nick. Glyza, look. Ligtas ako na nakarating dito. Kaya ako pumunta rito. Kasi nag-promise ako sa'yo, di ba? Pupunta ako rito. Dahil graduation ng kapatid mong lalaki bukas. Dalaw tayong aakit sa kanya sa stage, di ba? Pwede namang bukas ka bumiyahe, di ba? Maiintindihan ko naman kapag ipapaliwanag mo sa akin. Okay, I'm sorry. I won't do it again, Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod? Saan? Sa mga ganyan mo.
Ang alin ba? Yung paghihintay sa akin kat wala namang kasiguraduhan kung may pag-asa ka ba talaga sa akin o hindi. Ikaw pang nagbayad ng bill sa ospital para kay Penny. Ikaw minsan nagbabayad ng mga bayarin sa eskwelahan ng mga kapatid ko. Ikaw rin yung nagpapaaral sa akin para may pagpatuloy ko yung mga pangarap ko. Yung babiyahe ka para lang mag-effort na pumunta rito. Tapos, ikaw pang palaging nag-aasikaso sa bahay. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod? O sadyang naging manhid ka na lang dahil naging routine mo na to sa ilang taon na panliligaw sa akin? Bakit mo natanong ng isip niyan? Ni hindi nga yan pumasok sa isip ko eh. Na kahit isang beses ay hindi ko nakaramdam ng pagod. Walang pagod kapag mahal mo ng pinagsisilbihan mo, Glyza. Isang taon pa nga lang eh. Kahit ilang taon o dekada pa yan, ay hindi ako makakaramdam ng pagod sa paghihintay sa'yo. Hindi ako magsasawa, Glyza. Anong gagawin mo kung sakaling patigilin kita sa panliligaw ngayon? Anong ibig mo sabihin? Nagalit ka ba dahil sa pagpunta ko dito ng gabi? I'm sorry. I really won't do it again. I won't do anything that make you mad. Teka naman kasi, patapusin mo muna ako magsalita. Ang ibig kong sabihin ay, ano kung sakaling gagawin mo kapag patigilin kita sa panliligaw? Dahil gusto na kitang sagutin ngayon. You're just kidding, right? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi ako nagbibiro, Nick. Totoo to. Sinasagot na kita. Sapat na yung mga pinakita mo sa akin para patunayan na sa akin na mahal mo ako. Glyza, please stop joking. Nick, this is not a joke. Sinasagot na kita. At alam ko ng desisyon na to ay hindi ko pagsisisihan. Tama na ikaw pipiliin kong lalaki na mamahalin ko habang buhay. Wala nang iba, Nick. Hindi naging madali ang naging umpisa ng pagbuo ng pagmamahal ni Nick at Glyza. Hindi inaasahan ng dalaga na uuwi sa pagpapakasal ng lahat. Hindi niya inaasahan ang kanyang dating amo ay ngayon matatawag niya ng asawa. Wala na siyang balita na narinig tungkol sa dating asawa ni Nick. Ngunit kahit may nakalap man siya, ay wala na siyang pakialam dahil alam ni Glyza na siya ng mahaling lalaki at wala nang iba. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!